Sa isang maaliwalas na lugar ng Zambales nakatira si Mr. Garcia at ang kanyang alagang aso na si Goofy. Si Goofy ang kasama niya sa hirap at ginhawa magmula nang mawala ang kanyang asawa. Si Goofy ang naging libangan niya sa araw-araw. Madalas makita si Mr. Garcia at si Goofy na nakatayo sa isang maliit na bus stop. Tuwing umaga sinasamahan siya ng kanyang tapat na alaga sa hintuan ng bus. Tuwang-tuwa ang buntot na kumakawag. Sasakay ng bus si Mr. Garcia papunta sa kanyang trabaho. Pag nakasakay na ay uuwi na sa bahay si Goofy at matiyagang maghintay ng oras ng uwian. Parang marunong itong tumingin sa orasan, alam ang oras ng pasok at uwi ni Mr. Garcia. Sa ganoon umiikot ang buhay ng dalawa. Ang mga sakay ng bus ay tuwang-tuwa sa tuwing makikita si Goofy na nakatayo sa bus station tuwing hapon. Sa pag-uwi ni Mr. Garcia ay makikipaglaro ito kay Goofy bago matulog. Naglalaro sila ng bola sa likod bahay, namamasyal at magkasamang kumakain ng masasarap na pagkain. Isang malamig na umaga, medyo iba ang pakiramdam ng hangin. Mas mabagal ang mga hakbang ni Mr. Garcia at mukhang mas pagod siya kaysa sa karaniwang araw. Naramdaman ni Goofy na may mali. Lumapit ito sa kanyang amo at winawasiwas ang kanyang buntot. Hinatid ito ni Goofy sa bus station. Noong araw na iyon ay hindi bumalik si Mr. Garcia mula sa trabaho. Pumunta siya sa isang lugar kung saan ay hindi masusundan ni Goofy, isang lugar na tinatawag na langit. Habang nasa trabaho si Mr. Garcia, ay natumba ito at tuluyan ng hindi na iligtas. Makikita mong nakaupo si Goofy sa bus station. Gabi na ay andun pa din ito. Pinuntahan ito ng kaibigan at kapitbahay ni Mr. Garcia, pinaliwanag kay Goofy. Para itong batang kinausap. Malumanay na ipinaliwanag kay Goofy na hindi na babalik ang kanyang pinakamamahal na amo, ngunit hindi ito naintindihan ni Goofy. Pinananatili niya ang kanyang nakagawian, naghihintay sa hintuan ng bus araw-araw, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa daan para sa pamilyar na figura ni Mr. Garcia. Naabutan ito ng araw at gabi, ulan at init, ngunit hindi ito nagsawa sa paghihintay. Nakita ng mga kapitbahay si Goofy na naghihintay araw-araw at ang kanilang puso ay nasasaktan para sa tapat na aso na labis na nangungulila sa kanyang kaibigan. Sinubukan nilang tumulong sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkain, ngunit hindi ito kumakain. Kanila itong kinakausap ngunit para itong bingi. Isang araw, isang batang babae na nagngangalang Laika na mahilig sa mga aso ay napansin si Goofy sa hintuan ng bus. Nakita niya ang pagmamahal at kalungkutan sa mga mata nito. Nalaman din ni Laika ang buong kwento ni Goofy. Nagpasya na gumawa ng isang espesyal na karatula. Sumulat siya sa isang malaki, makulay na piraso ng papel. Ito ang nakasulat. Goofy, ikaw ay mahal na mahal at binabantayan ni Mr. Garcia. Okay lang na umuwi ka na. Marahan niyang inilagay ang karatula sa gilid ni Goofy at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Sa ipinagtaka ng lahat, ay parang naintindihan ito ni Goofy. Tumingala siya kay Laika na makikitang may luha sa mga mata. Lumakad si Laika palayo at makikitang nakasunod si Goofy. Hanggang sa bahay ni na Laika ay makikitang nakatayo si Goofy sa labas para itong nagmamakaawa. Nagpasya si Laika at ang kanyang pamilya na ampunin ito, nabigyan ng bagong tahanan na puno ng pagmamahal at pangangalaga. Nakatagpo ng ginhawa si Goofy sa kanyang bagong pamilya at sa kanilang maaliwalas na bahay kung saan maaari siyang tumakbo sa paligid ng bakuran at maglaro, tulad ng dati niyang kasama si Mr. Garcia. At kahit namimiss pa rin ni Goofy ang dati niyang kaibigan, alam niyang lagi niyang dadalhin sa kanyang puso ang alaala ni Mr. Garcia. Natutunan ni Goofy na ang pag-ibig ay tumatagal magpakailanman kahit na ang mga mahal natin ay wala na sa atin. Paminsan-minsan, isasama ni Laika si Goofy pabalik sa hintuan ng bus, hindi para maghintay, kundi para alalahanin ang mga espesyal na oras na pinagsaluhan nila. Si Goofy ay uupo roon, kumakaway ang buntot, at titingin ito kay Laika. Nakangiti si Laika ng ubod tamis, ngiting naiintindihan si Goofy. Si Goofy ay namuhay ng maligaya, napapaligiran ng mga bagong kaibigan at bagong pakikipagsapalaran. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.